like I said earlier, merong mga indications, no, imperfections in the video. Ano, this is in the past and at least up to now meron pa rin ganyan. For example, jerky motions ng mga tao dun sa video. Yes. No, isa 'yon eh. That's one of the basic minsan sa panghalimbawa yung kilos ng ulo at saka ng katawan minsan hindi nagtutugma. So, pag ganun, yung hindi natural, no? Yeah. Tapos another indication, kasi ito minsan nagkakaproblema yung AI, yung pag yung mga daliri. Digits. Daliri. Yeah. Oh, so yung sometimes six fingers yung kamay. Ako naman, Oo. Sir Mon, ako ang sabi nga, yung may mga imperfection yung technology at nahalata natin yun. Kung susuriin talaga before natin i-repost, makikita mo Kaya lang yung iba naman sinasabi, too perfect naman daw. Pag too perfect, medyo magduda rin tayo. Like, sobrang ganda naman ng skin, ng teeth, Oo. masyadong pantay. Diba? Tapos masyadong perfect. symmetrical yung kilay. Oo. Parang medyo mag-iisip ka rin. Oo. Well, tama yun, Joby, kasi yung pag isang indications is yung balat, Oo, Oo. sobrang kinis. Yes, Yan. yes. Perfect skin. Correct. Flawless. Parang grabe yung mag-makeup, napakagaling yung makeup artist niya. Correct. So, Yeah, okay. another indicator is yung ilaw, the lighting. The lighting sometimes, somehow the AI program Wrong doesn't get it shadows. right. So, nagiging inconsistent yung ilaw at saka mga shadows. okay. Hindi siya tumutugma, Yes. yung mga ganon. So, So, that's another thing. Lako, before tayo maubusan ng oras, Sir Mon, isisingit ko na to kung fair ito, no, na tuwing pinagmimitingan sa amin, sa newsroom, yung tungkol sa AI, parang ang lagi fair ba yung sinasabi nila na nako, ang nabibiktima niyan ay ang mga senior o kaya yung yung mga elderly. Hindi, parang nakita ko may ibang naloloko kahit hindi elderly. Pero nagiging target daw lagi. So ano ba ang pwedeng mensahe Tsaka natin? government official na lolo. Oh, may government Oo. official tayo, naloko rin siya. Elderly na siguro. Hindi ba, paano natin gagabayan yung ating mga yung elderly pagdating sa ganito dahil nga sila hindi man dahil sila yung tina-target kasi. Yes, basically. yes. That's true. Well, dapat siguro i-brief sila na tungkol sa ito sa mga nabanggit na natin, no? Na there are kung meron sila nakikitang parang hindi natural dun sa video na nakikita nila o kumakausap sa kanila, yun, mag-isip, magduda, mag-think ka muna. Wag ka agad-agad na maniwala. Correct. No? Correct. Kailangan talagang ipaalam sa ating mga, lalo na sa mga seniors, na sa panahon na yon, yung nga, hindi na sapat yung to see is to believe it. Kasi yun na ito yung problema Ang tendency ng tao, pag nakikita yung video, automatic na naniniwala. Yes. It's not technology, it's psychology. Malakas kasi ang impact ng video sa ating pag-iisip. Pag nakikita, mukhang totoo yun. No? That's the usual one. Pero bukod sa indications sa video image, meron mga red flag indicators na kailangan din isipin ng ating mga kababayan, hindi lang ng mga senior. Halimbawa, usually yung mga videos na fake, ang mga mensahe nila ay napaka-sensational. Nakakagalit. No? Yung tipo bang linalaro yung damdamin ng mga tao, kasi ang gusto ng gumawa nito ay i-like mo at saka i-share mo pa. So, if you see something very sensational, masyado siyang nakakagalit o nakakainis. Oops! Ingat na naman kasi kadalasan, yun ang pakay ng gumagawa ng mga fake video. Correct. They want you to share it, no, para kumalat ng husto. Unfortunately, the truth is, fake news travels 7 times faster than real news. Correct. That's Bakit? sad. Dahil yung damdamin ng taong nanonood, talagang, kumbaga, natitrigger. Yeah. Yung inis, yung galit. Marubdob. Yes. Yan. Yes. Okay. So, yun ang isang halimbawa. Tapos, another sign that's not technical or technological, if the video starts asking you, whoever is on the video,
meron kaming magandang investment plan, no? Oo. You invest 10,000, you'll get 20,000 in 2 weeks time. Mm. Magduda ka na doon. Red flag yun. Oo.